publiko na nakaka-touch ng puso. Patuloy kayo nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama inyong Agarang Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:51 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. At ito pa isa pang balita, OWA nagpatupad ng 6 na oras limit sa pananatili na mapaalis na OFWs mga airport launch. Ito ay magandang balita para sa ating mga OFW. Nilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration ng OWA na hanggang 6 na oras na lamang maaari manatili ang mga papaalis ng mga overseas Filipino workers sa mga OFW launch na patatapuan sa Ninoy Aquino International Airport na IA1 Terminal 1 hanggang 3. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, ipinatutupad ang bagong patakaran upang matiyak na mas maraming OFW ang makikinabang sa limitadong espasyo ng mga launch, lalo pa ang mga malapit ng sumakay sa kanilang nakatagdang biyahe. Ipinaliwanag din ni Administrator Kaunan na may mga naitalang pakakataon kung saan tumarating ang ilang OFW sa launch ng 12 hanggang 48 hours bago ang kanilang flight. Ay, sobra naman pala. Kailangan huwag naman abusuhin naman kasi marami din mga travelers na pumapasok sa launch area. Dahil dito, mabilis na napupuno ang pasilidad at nawawalan ng pagkakataon ng ilang mga manggagawa paalis ng magagamit ang mga serbisyo inilaan para sa kanila. Alinsunod sa bagong polisiya, hinikayat ang mga OFW na planuhin ang kanilang pagpunta sa paliparan ay gamitin ang launch sa loob lamang ng 6 na oras, 6 hours maximum, bago ang kanilang nakatagdang paglipat upang mabigyan din ng pakakataon ng iba pang mga biyahero. Gayunpaman, tiniyak ng OWA na mananatili silang makatao ang pagpapatupad ng patakaran. Sinabi ni Kayunan na kung meron mang bakanteng espasyo at may OFW na nangangailangan ng tulong, maaari pa rin silang bigyan ng konsiderasyon depende sa sitwasyon. Bahagi ng mga serbisyo pinakakaloob ng OFW launch ang libreng pagkain at inumin, internet access, charging station para sa mga electronic device, komportableng waiting area, at iba pang assistant na naglalayong gawing mas magaang ang paghihintay ng mga overseas Filipino workers bago ang kanilang pag-alis ng bansa. Sa kasalukuyan, kayang tumanggap ng hanggang 216 katao ang OFW launch sa NAIA Terminal 3, habang may kapasidad lamang ang 140 katao ang pasilidad sa NAIA Terminal 1. Patuloy din pinalalawag ng OWA ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang paliparan sa bansa. Nitong June 26, 2026, formal na binuksan ang bagong OFW launch sa Mactan, Cebu International Airport na may kakayahan magsilbi sa hanggang 80 OFW sa bawat pakakataon. Ayon sa OWA, bahagi ang hakbang na ito ang patuloy na pagpapahusay sa mga programang nagbibigay ng mas maayos, komportable at episyenteng serbisyo para sa manggagawang Filipino na patuloy na nagsisilbing mahalagang haligi ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kanilang ipinadadalang remittance. Sa datos ng Department of Migrant Workers, DMW, na sa 2,000 hanggang 3,000 na OFWs ang lumalabas sa bansa bawat araw sa karaniwang panahon. Kaya po sa ating mga OFW, 6 na oras lang ang pag-i-stay sa mga airport launch, maximum of 6 hours kasi isipin din naman po ninyo na ibang kasama din po ninyo na ating mga OFW na alis din ng bansa, nabigyan din natin sila ng space na makakain din at makapagpahinga. At maraming salamat po sa inyong pagkakikinig at panonood sa ating programa. Naway ay may napulot po kayong kaalaman na maaari niyo magamit para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang Philippine Standard Time
ay ganap ng 9:55 ng umaga. Inihatid po ito ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso. Yan po ang kaya tayo po ay nagpapasalamat po sa mga nanonood at syempre po sa mga nakikinig po dito sa radyo. Kaya maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa ating programa. Nawa ay may napulot to kay kaalaman. Ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ang susi sa maayos na serbisyo. Kung kayo po ay may mga katanungan, suhestyon o nais ipaabot na concern, patuloy lamang kayo makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng ating mga official social media accounts. Kaya sa mga nanonood po dito po sa Hilda Ong Agaran Servicio Lady, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at i-share. Ako muli si Dr. Hilda Ong. Dito ang serbisyo ay mabilis, maasahan at may malasakit. Hanggang sa muli natin pagsasama bukas dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagpalain tayo ng lahat ng ating Panginoon. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr.